Pwede pong pag-upo, buksan natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 5. Matthew chapter 5, verse 7. Ngunit sariwain natin ang pagbabasa mula sa verse 3. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapis, sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mananahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila'y kahahabagan. Tayo manalangin. Opo Panginoon, sa pagbubukas namin ng iyong salita, tulungan niyo kaming unawain ito ayon sa pagkaunawa na ipagkakaloob ng banal na Espiritu, upang hindi po kami magkamali sa paglalapat nito sa aming mga buhay. Tinatanaw namin, Panginoon, na sa aming pag-aaral, sa aming pagtatapos, kami po ay mabusog, mapatibay, at mapalakas sa aming pananampalataya, lalo na sa aming pong pamumuhay bilang Kristiyano. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Kung ating pong babalikan at tatanawin sa ating kapaligiran, marami pong mga taong nakikita nating grabe kong mahabag sa ating kapwa. Sila ay matulungin. At dahil dito, itinatanghal silang isang santo. At ito ay ginagawa po ng Roman Catholic Church, batay sa kanilang theology na supererogation. Ibig sabihin, supererogatory, ibig sabihin, sobra, higit. At dito sa supererogation, kanilang binabatay na ito'y kanilang theology na ang tao ay nakakagawa ng kabutihan ng higit sa hinihingi ng Diyos. Kaya itinatanghal nila itong santo at maaari kang manalangin sa taong ito upang ikaw ay makatanggap ng sobra ng kanyang kabutihan, nang sa ganon ikaw naman ay makaakyat din sa langit. At ang mga taong ito na itinuturing na mga santo, sila po ay naligtas at nabigyan ng pabor dahil sa kanilang sobrang gawang kabutihan. Now, ito ba ang tinutukoy ng Panginoon sa kanyang sermon dito sa Sermon ng Bundok na ating binasa na tinatawag na mapapalad? Kung ito po tinutukoy ng Panginoon, kung gayon, pwede palang maligtas ang tao basta gumawa ka lang ng mabuti o humingi ka at manalangin ka sa mga santo upang ikay pagkalooban ng kanilang sobrang kabutihan, at hindi mo na kailangang sumampalataya sa Diyos na nagkatawang tao, naglingkod sa tao, pasakit alang-alang sa tao, namatay sa krus at inilibing at muling nabuhay, sapagkat pwede ka palang maligtas sa iyong kabutihan. Pero hindi po yan. At tinatawag dito ng Panginoon na mapapalad, hindi yung mga taong nagsusumikap maligtas. At itong ginagamit sa ating panahon ngayon, na magsumikap ka lang, gumawa ka lang ng mabuti, ikaw ay ililigtas ng Panginoon, bibigyan ka ng pabor. Mali po ang kanilang interpretation and application
sa talatang ito sa bundok, sermon ng bundok, sapagkat ito pong mga kabutihan dito, ang pagiging mapalad ay hindi po para maligtas, kundi ito ay gawain ng mga naligtas na. Kaya tinawag na beatitude, sapagkat sa mga naligtas, dapat nilang gawing ugali ang mga katangiang ito na itinuturo ng Panginoon. At isa na rito ay ang maging mahabagin. Now, mahabagin, makikita natin ang pagkakaiba, compassion and merciful. Compassion po, ibig sabihin, damdaming nagpapakita ng sympathy. Damdaming nagpapakita ng habag, pagkahabag ng may kalungkutan. That's sympathy. May simpatiya o pagdamay sa damdamin kalagayan ng iba. Now, merciful, medyo may pagkakaiba, bagamat ang dalawang ito ay interchangeable, magkahalinhinan lamang, ngunit may pagdidiin sa banal na kasulatan ang pagkakaiba nito. Sapagkat ang maging merciful, ito'y pagkaawang may pagpapatawad sa tao. May pagpapatawad, may habag, may awa, may pity. Pagpapakita ng awa ng buong kalooban. Naaawang may pagdamay, nakikiramay, merciful and compassionate ay interchangeable. Magkahalinhinan lang ito. Depende po sa konteksto, ngunit iisa po ang pinagmumulan at iisa ang mayroon nito, walang iba kundi ang Diyos lamang. Ngunit sa kabutihang loob ng Diyos, itong kanyang pagiging compassionate and merciful, ibinabahagi niya ito sa mga taong makasalanang kanyang iniligtas. Kaya mapalad ang taong mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Diyos lang nagtataglay nito. At alam natin, nang tayo po ay isilang na muli, nung tayo po ay ipanganak sa Espiritu, ito'y mababasa natin at patotoo sa Ezekiel chapter 36, verse 26, ang totoo sa verse 24 hanggang 27, na ang Diyos ang siyang gumawa ng lahat ng pagbabago sa atin, siyang tumawag sa atin, siyang nagtipon sa atin, siyang nagwisik sa atin upang tayo malinisan, siya ang naglinis sa atin, siya nagbigay ng bagong puso sa atin, siya nagbigay ng Espiritu sa atin, siya nagkumuha ng ating batong puso at pinalitan ng batong laman, siyang nagbigay ng kanyang Espiritu sa ating pong buhay, at siya rin nagbigay sa atin ng kakayanan upang tayo'y sumunod sa kanyang kautusan at upang tayo'y sumunod sa kanyang kautusan. Sa Diyos lahat. Kaya lahat dapat kunin natin sa Diyos, maging sa ating panalangin na siya ang gumawa sa isang tao. At ang pagkamahabagin, pagkamawain, ito'y biyaya ng Diyos sa iyo, sa akin, at sa ating lahat na dating mga makasalanan. At upang tayo po ay maging mahabagin, mga kapatid, hindi ibig sabihin taglay na natin, mahabagin na tayo, kaya nga sabi, be attitude. This must be your attitude, Christian. Sapagkat tayo po ay nasa laman. Hindi na tayo ang nagmamayari ng ating sarili sa loob ng ating para makita, ilarawan lang natin bagamat hindi pwede maghiwalay yung ating kaluluwa at laman, maliban lang sa kamatayan, pero kung ating isipin, para bang ang totoong tayo, na hindi na tayo, kundi si Kristo nang namumuhay sa atin, pero tayo nasa laman pa. Mayroon pa tayong remaining sin. At kailangan itong lumago nang sa ganon, ito po'y magkatimbang sa ating totoong pagkataong bago at ang ating makasalanang likas ay makontrol. Dapat natin itong pamuhay sa panampalataya. Sabi Galatians 2:22, hindi na ako ang nakatira sa akin, sabi ni Pablo, ngunit ako'y ang aking laman ay ipinamumuhay ko sa panampalataya. Na paano natin pamuhay sa panampalataya? Kailangan tayong makinig
makinig, mag-aral, maglapat ng salita ng Diyos upang tumibay ang ating pananampalataya. Tayo po'y maamo, but tayo po ay dapat mag-mature. Be attitude. Dapat tayong maging maamo. Kaya nga, sa ating pagkamaamo mga kapatid, una muna tayong binabakante ng Diyos upang tayo'y mauhaw at magutom sa katuwiran. At dahil dyan, pag tayo nabusog po dahil sa ating kauhawan at kagutuman sa katuwiran, tayo po ay nagiging mapagpakumbaba. At dahil ang isang Kristiyano ay naging mapagpakumbaba, siya po'y nagiging maamo. At lahat ng kanyang ginagawa, tatanggap ng kahabagan. Siya po'y nagiging merciful. Now, upang maunawaan natin mga kapatid ito, tignan natin ito sa tatlong bahagi. Una, alamin natin ang kahulugan ng merciful. Pangalawa, alamin natin ang motive ng merciful. Then, thirdly, alamin natin ang mystery of mercy. So tignan natin, bilang Kristiyano, dapat nating maunawaan ito upang maipamuhay natin ang ating pagiging mauwain sa kapwa. Again, verse 7, ganito ang sabi, mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Now, kita niyo mahabagin, compassion. Pero sa English, merciful. Pareho lang din. Interchangeable. At ito po'y katangian ng Diyos na nasa atin. So, ano ibig sabihin ng kahulugan ng awa? Maawain. Now, tatlong salita ang ginagamit sa New Testament ang tungkol po sa pagiging awa o maawain. Sa unang dalawa na pinagsama, ito ay ang mawaing damdamin. Pagkadama ng kahabagan. Ito yung una. Maawaing damdaming o mahabagin sa kapwa. At yung ikatlo, dahil nagsama yung dalawa, compassion, to be pity. Isa lang ito mga kapatid, pero kailangan nating himayin upang alam natin ano ba yung nadarama natin. Pagkaawa lang ba? Pagiging habag lang ba? O tayo po ay merciful? Nakita nyo? Kahabagan talagang dama sa iyong naawa ka talaga. Si Christ, pag nahabag siya sa multitude, mayroon siyang gagawin at siya'y nagtuturo at nagpapagaling. Iba naman yung pagiging merciful, yung kanyang pagiging merciful, may action ang kanyang pagkaawa sa kapwa. Mayroon pong action. 1 John 3:18. Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. So nakita niyo yung pag-ibig dito ay inilarawan sa habag. At ang habag ay may gawa, hindi puro salita. Makikita natin yan. Nahabag ako sa taong yun, pero wala naman tayong ginagawa. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo siya binigyan? Naaawa ako sa kanya. Hindi sapat yung mahabag ka lang, dapat may action na ikay naaawa sa pamagitan ng iyong pagsagawa. Kailangan ito. Ibig sabihin ng mahabagin, merciful, full of mercy. Ang ibig sabihin nito ay bukas ang puso sa mga nangangailangan. Bukas ang puso sa mga nangangailangan. Gaya ng nabanggit ko kanina, maraming Kristiyanong mga sakim. Nakakaramdam sila ng habag pero hanggang salita lang. Hindi sila nakakagawa ng awa na may kasamang pagtulong.
Tingnan nyo ang sabi sa 1 John chapter 3 verse 17. Karugtong nung 18. Pinagmula ng 18. Subalit ang sino mang may mga pag-aari sa sanlibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasarhan niya ito ng kanyang damdamin, paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Hanggang salita lamang, hanggang damdamin lamang. Umiibig ako, tulad sa atin sa Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos, dapat nandito ka sa pagsamba. Maliban kung mayroong providensya na hadlang. Pero kung wala namang hadlang, ang kasalanan mong nagdidikta sa iyo na huwag kang makiisa sa katawan ni Kristo, na kung saan may pangako siya, saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon, naroon siya sa kaligitnaan. Minamahal mo ang Diyos pero wala sa gawa. Ganon din sa ating kapwa. Nahabag ka pero wala kang awa. Damdamin pero wala kang gawa. Dapat tayong matuto, dapat tayong lumago na rito bilang Kristiyano. Na hindi damdamin ang ating pinapairal. Kailangan natin damdamin, pero kailangan din ang gawa. Ito po'y gawain ng isang mapalad na tao, isang gawa ng Kristiyanong tao, na hindi lamang habag, kundi awa na may gawa. James chapter 2 verse 14 to 17. Ang masama ay humihiram at hindi makapagbayad. Ngunit ang matuwid ay bukas palad at nagbibigay. Sapagat ang mga pinagpala ng Panginoon ay magmamana ng lupain, ngunit ang mga sinumpa niya ay tatanggalin. Mga kapatid, makita natin, mali yung aking nabuksan. James chapter 2 verse 14 to 17. Anong pakinabang, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Maliligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Yan bang kaligtasan mo na sinasabing manampalataya, ligtas ka pero wala kang gawa? Ang totoong ligtas may gawa. Verse 15, kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, humayo kayong payapa, magpainit kayo, kumain kayo at magpakabusog. Subalit hindi ninyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan, anong pakinabang yun? Habag lang yun sa salita. Bagamat damang-dama, pero wala pong awa. Verse 17, kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, patay na pananampalataya. Ito pong sinasabi merciful, wala po itong kondisyon. Hindi ito naghahanap ng kapalit. Hindi ito nagbibilang ng kanyang nagagawa o tulong. Hindi ito nagkukwenta. Malaki na natulong ko sa iyo. Malaki na nagastos kayo sa iyo. Ito'y awa. May mga tao nagpapahiram. Pero ang isang matuwid, nagbibigay na walang kinukwenta. Psalms 37 verse 21, yung ating binasa kanina, ang masama ay humihiram at hindi makapagbayad. Ngunit ang matuwid ay bukas palad at nagbibigay. Sabi nga ni John Wesley, ang mabiyayang tao ay dumadama ng kanyang bulsa. Now remember kanina sa ating pag-aaral, huwag mo ikahiya kahit anong liit. Basta't galing sa iyong pagiging Kristiyano. Naluluwalhati ang Diyos.
Huwag mo ikahiya ang iyong patutuo. Huwag mo ikahiya ang iyong awa. Ano man ang makakaya mo, ginagawa mo yan dahil ang Diyos na luwalhati. Kahit wala sa isip mo na kailangan maluwalhati ang Diyos, no, hindi na kailangan. Sapagkat sa lahat ng ginagawa ng Kristiyano na nasusunod ang kalooban ng Diyos, naluwalhati lagi ang Diyos. Kaya tama sinasabi ni John Wesley, ang taong mabiyaya, ang taong may awa, laging kumakapa ng kanyang bulsa. Kung anong makakayanan. Pastor, mayroon akong kilalang tao na hindi naman Kristiyano, pero very generous. Nandun palagi, pag mayroong mga sakuna, tumutulong palagi yan. Teka muna, sino bang tinutukoy natin dito? Mga Christians. Pero ang binabanggit mo, hindi Kristiyano. Non-graced people yan. Non-graced people, they can do humanitarian. Nakagawa sila ng pantaong kabutihan. That's common grace of God. Pero ang tinutukoy natin, Kristiyano, na hindi pang tao yung ating ginagawa, but for the glory of God and para sa tao naman na madama nila sa'yo, mula sa'yo, magtatanong sila, ang bait naman ito, ano bang paniniwala niya? Sino ba siya? Kristiyano. Nagagawa natin para sa kanyang kaluluwa. Yung kaunting tulong natin, yun ay pumapasok sa kanyang isipan para sa kanyang kaluluwa. Humanitarian, wala pong kaugnayan sa kaluluwa. Kabutihan yon sa mga sunog, sa mga lindol, sa mga typhoon. Ginagawa lahat yan. That's common grace of God. Ang tinutukoy natin dito, Kristiyano, be this your attitude. Dapat ito ang maging attitude mo. So, humanitarian is not divine. Sabi nga ni Martin Lloyd-Jones din, ang isang Kristiyano, bago siya tumulong, isang uri na siyang pagkatao. Siya isang uri ng tao bago siya makagawa ng tulong. Unique siya. Paano hindi mag-unique ang Kristiyano? Tahanan ng only begotten Son. We are the temple of the Holy Spirit. And that Holy Spirit, according to Galatians chapter 4, verse 6, is the Son of God. Kaya tayo nakakatawag ng Amen, Father, because of the Son, who is the only begotten Son of the Father. Binigyan tayo ng authority to call God as our Father. Merciful, pagiging maawain, alam nyo, nagdadama ito na kahit kaaway mo, maaawa ka. Meaning to say, nagfo-forgive ng kasalanan sa tao. Hindi nagtatanim. Yun ang kaibahan ng compassion at merciful. Compassion, kahabagan sa loob, kaawaan. Pero merciful in action. Kahit hindi siya humingi ng kapatawaran sa iyo, sa puso mo, pinapatawad mo. That's why you pity them or her. Gumagawa ka. Yan ay kilos, nakikita sa iyo si Kristo, na kahit siya'y nilapastangan, dinuraan, sinampal, kinastigo, kinurunahan ng tinig, sinaksak sa tagliran, and yet, ang sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they do. Yun po yung ugaling Kristiyano. Be this kind of attitude, beatitude. Ang kabaitan po, paging merciful ay kakambal yan ng pagpapatawad. Ephesians chapter 4, verse 32. Ganitong sabi, at maging mabait kayo sa isa't isa. Be merciful to one another. Mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa. Gaya ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos kay Kristo. So nakita niyo yung pagiging merciful. May kaakibat na pagpapatawad.
Sapagkat unawa niya kung paano rin siyang pinatawad ng Diyos sa kanyang kasalanan. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, walang sino mang makakaagaw sa aking nakaraan. Kasamaan ko, mga kapatid, walang sino mang hindi ko kinahiya yun. Bakit po? Dahil sa kasamaan kong yun, doon ko na-realize kung gaano ako kinabaga ng Diyos. Kung wala nun, mayroon akong pagmamalaki, mabait ako eh. Sinilang ako ng Kristiyanong magulang eh. Pinag-aaral ako ng maganda. Wala akong kasalanan. Ang isang taong mahabagin o maunawa siya sa kanyang pagiging makasalanan. Nagugulat ako doon sa mga interview ko sa mga kabataan dito. Lagi niya sinasabi, ako isang karumal-dumal na sinner. Ha? Sa isip-isip, kilala ko kayo simula nung ako pa nagkakarga sa inyo. Nung isilang kayo ng inyong ina. Magandang pagkakahubog sa inyo, tapos sabihin yung karumal-dumal. That's it. Yun ang dapat nating pagkilala sa ating kasalanan. Sapagkat ang kasalanan yun, pupunta ka sa impyerno. Kung hindi karumal-dumal yun, hindi ka mapupunta sa impyerno. No matter how good you are, no matter paano kang pinalaki, napakaganda, napakayaman, napakahusay, napakatalino, and still you are wicked sinner. Colossus 3:13, pagtiisan ninyo ang isa't isa. At kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Yun po yung maawain. Mayroon pong action. Marunong pong magpatawad. Sabi nga ni Spurgeon sa kanyang book na Lectures to My Student, ang sabi ni Spurgeon, kapag kayo po ay naglibing ng asong ulol, now you know asong ulol, bumubula ang bibig, at sino mang kinakagat at maaaring mamatay yung kinagat niya. So kailangan pag namatayan, kailangan pati yung rabies niya, kailangan ibaon. Kaya sabi ni Spurgeon, kapag kayo'y naglibing ng asong ulol, tiyakin nyo hindi nakalabas ang buntot nito. What does that mean? Ang sabihin ni Spurgeon dyan, sabi niya, once na kayo po ay nagpatawad sa iba, lagi nyong tandaan na wala kayong sisingilin pagdating ng panahon. Karamihan sa atin nagpapatawad pero inuungkat natin pag may pagkakataon. Para tayong naglibing ng asong ulol na kalabas ang buntot. Merciful ay isa pong biyayang kaloob sa atin. Kaya yung sinasabing, I'm a Christians, we are Christians, pero laging gerang gusto, politiko bangayan. Yan bang Kristiyano? Yan bang pastor? Mali ang kanilang interpretation and application ng Sermon of the Mount ni Jesus Christ. So that's the meaning of being merciful. And secondly, the motive of being merciful. Motibo. Again, basahin natin ang verse 7. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Mahabagin. May motive. Yung pong motibong ito ng kahabagan, ito ay nagmumula sa kaawaan ng Diyos sa atin. Kung paano nakitungo si Kristo sa mga makasalanan, yun din yung kahabagang nasa atin kung paano tayo makitungo sa ating kapwa. Inaamin ko mga kapatid, kahit ako'y pastor na marami akong kinapupuutan.
Marami ako talagang tinataniman ko ng sama ng loob sa ginagawa nila sa akin. Kahit Kristiyano at pastor, inaamin ko yan. Pero sa aking pag-aaral na ito, ako'y nakakahiya sa Panginoon. Kung bago ko ituro ito, tinityak kong wala sa akin yung grudges, bitterness sa aking puso, sa aking kapwa-kapatid. Dahil magiging hypocrite ako rito sa inyong harapan. Sapagkat inaalala ko palagi kung paano ako kinawaan ng Diyos. Yun din yung kaawaang nasa puso ko na siyang dapat kong gawing kaawaan sa aking kapwa. No matter ano man ang ginawa nila, gaya ng ginagawa ng Diyos. Kung paano ko pinatawad ng Diyos sa aking kasalanan, sa lihim, ganon din dapat ako magpatawad sa aking kapwa. Ang ating Panginoon lubos na maawain at mahabagin. Merciful and compassionate. Yun ang Diyos. Compassionate sa atin, kadalasan damdamin lang. But Jesus Christ, pag nagkaroon sa compassion, may action. Pero pagkita sa atin pagiging merciful, dapat matuto tayong mayroong gawa. Awa na may gawa. Kaya dapat natin itong gawin. Ang sabi nga Colossians 3:13 kanina, maging mahabagin kayo sa isa't isa. Tulad ng kahabagang ginawa ng Diyos sa inyo. So ang ating pong kabutihan at kaawaan, hindi dahil sa ating sariling kagustuhan. Laging may batayan. Tayo po'y kinaawaan ng Diyos. Kaya sa ating pong pagkaawa sa ating kapwa, ginagawa natin to hindi sa ating pansariling interest, but doing this for the glory of God. Lord, salamat po yung damdamin nyo sa akin, yung awa nyo sa akin, naramdaman ko rin at may sasagawa ko rin sa ating kapwa. Hindi para ako'y magmukhang magaling at hero at kundi Panginoon, sa gawa kong ito, na isagawa ko rin ang ginawa mo sa akin. For your glory. Bawat ginagawa natin para sa kalwalatian ng Diyos. Maawa tayo sa mga nangangailangan, sa mga needy people. Marami po tayong mga kapatid dito, mga kapatid na hanggang ngayon nakaupulan sa tabi dahil wala pong naaawa sa kanila. Lumapit, palakasin, encourage. Gawin natin. Magkaroon tayong kahabagan sa isa't isa. Let us edify one another. Encourage them. Proverbs 14:31. Ang umaapi sa dukha ay humahamak sa kanyang lumalang. See? Kung hindi natin pinapansin ang ating kapatid dahil siya ay menos sa pinag-aralan, menos sa buhay, dahil siya ay mahina, utal-utal o ano pa man, directly tayo po yung mahamak sa Diyos. Ang umapi sa dukha ay humahamak sa kanyang lumalang, ngunit ang mabait sa mahirap, sa kanya ay nagpaparangal. Sa Diyos at sa kanyang sarili. Actually, pag tayo po'y gumagawa ng ganun, talagang napaparangalan natin sarili, di ba? Gaano karami ng taong sabi, ang sarap talagang tumulong, ano? Ang sarap talagang makapagbigay sa iba. Yun ay biyaya ng Diyos sa atin na makadama tayo ng karangalan. But if you are Christian, ang karangalan natin for God's glory. Pero sa mga hindi Christian, sa mga non-graced people, ang karangalan nila for their pride. Sa kanilang pride. Kaiba po yun. So yun po yung motive for being merciful. We're doing this for God's glory. Hindi natin ginagawa dahil gusto lang natin, but that is your attitude. Yan na yung ugali mo. Lifestyle mo na yan na maging maawain sa kapwa. Then thirdly, the mystery of being merciful. Again, verse 7 na ating text, mapapalad ang mahabagin
sapagkat sila'y kahahabagan. Now remember, tayo po'y kinahabagan na ng Diyos, kinamatayan ni Kristo, and still we will obtain mercy sa ating paggawa ng kahabagan. That's the mystery. Yan po yung misteryo eh. Hiwaga ng pagiging maawain. Kaya nga, ang awa na may kapalit, yan po ay labag sa logic, sa lohika. Pag naghahanap ka ng kapalit, naghahanap ka ng papuri, contradict yan dun sa logic. Sapagkat, yung pagiging mahabagin mo, maawain mo, bunga yan. Bunga yan ng taong kinahabagan. Kaya kung naghahanap tayo ng kapalit, contradiction sa logic. Sapagkat ang iyong kahabagan, bunga yan ng taong mahabagin. Kahabagang kinahabagan ng Diyos. Yung kahabagan natin, kinahabagan pa rin ng Diyos. Hindi ito dapat gawin para makinabang ang tao. Gagawin ito for God's glory. At para din sa ating parangal. Kasi kung wala naman tayong nadadama mula sa Diyos sa ating ginagawa, ba't ko gagawin? Pero sa Diyos, sa pagsamba may feeling o wala, we have to worship God. Kilala natin siya sa kanyang attributes. So, ikalawa, awa na may kapalit o ganti, labag sa kasulatan. Labag ito sa mismong salita ng Panginoon. Romans 3:23. Ganito ang sabi, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ano ibig sabihin kapag ikay gumawa ng awa at naghahanap ka ng kapalit, paghanga o papuri, salungat sa Biblia sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan doon, lahat tayo kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang sino mang maaaring makagawa ng kahabagan o awa sa kapwa kung hindi nagmumula sa Diyos. That is humanitarian. Plainly humanitarian. Grace, common grace of God. Ang sabi nga sa Isaiah 64 verse 6, lahat ng ating katuwiran ay pawang basahang basura lamang. Marumi lamang na basahan. Kaya tayo nakagawa ng kahabagan, kaawaan sa kapwa dahil tayo pinagkalooban ng awa. 1 Peter chapter 1 verse 3, di ba? Dahil sa dakilang kahabagan ng Diyos, tayo ay kanyang ipinanganak na muli. Kahabagan ng Diyos ang siyang gumawa sa atin. Kaya naman, ang kahabagan ng Diyos na nanatili sa atin, siya naman natin ginagawa na hindi tayo dapat naghahanap ng kapalit sapagkat yan ay salungat sa banal na kasulatan. Ikatlo, ang awa natin na may ganti o naghahanap ng kapalit o ganti, ito'y labag sa ating teksto. Labag sa ating teksto. Sapagkat being merciful, to be merciful, is a natural flow. Natural ito na daloy sa isang taong kinahabagan ng Diyos. Hindi atin itong pagsisikap. Hindi ito gawang supererogatory, kundi ito'y gawa ng Diyos sa atin, kaya tayo nakakakilos, nakakaawa sa ating kapwa. At dapat nating gawin ito sa ating kapwa. Kung ito po ay may ganti, o naghahanap tayo ng ganti, natural na daloy din ito sa mga taong hindi mananampalataya. Nakuha nyo? Kung tayo po ay nagbibigay ng awa sa kapwa, ito'y natural na daloy mula sa pusong kinahabagan ng Diyos, isang Kristiyano.
Hindi naghahanap ng ganti. Ngayon, kung ikay nakagawa ng kahabagan na naghahanap ka ng ganti, mga kapatid, ito'y natural ding daloy sa puso mong hindi pa nabago. Halimbawa, Matthew chapter 12, verse 33. Ganito ang sabi, dito mo makikilala ang totoong Kristiyano at hindi, ang mga bulaan at mga totoong propeta. Ang sabi rito, gawin ninyong mabuti ang puno at anong dadaloy? Mabuti ang bunga nito o gawin mabuti ang bunga nito. Yun ang daloy eh. O gawin ninyong masama ang puno, natural na daloy, masama ang bunga nito. Sapagkat ang puno ay nakikilala sa pamagitan ng kanyang bunga. So, pag-apply po natin, gumagawa tayo ng kahabagan, kaawaan sa kapwa, pero naghahanap tayo ng ganti na tayo po ay maluwalhati, mapuri. Yung kaawaan mo, daloy lang yan sa natural na puso mo hindi pa nabago. Pero kung tayo po'y gumagawa dahil tayo nahabag, tulad ng kahabagan ng Diyos, at hindi tayo humihingi ng anumang kapalit papuri, natural na daloy yan sa isang binagong puso. Kaya marami pong ginagawa, marami Kristiyano. Hindi ko naman sila, tulad isang kapatid, isang araw, binigyan ako ng sapatos, kahit maluwag. Nung sabihin ko, okay, salamat, layo na agad siya, takas na agad. Well, ginagawa natin para hindi tayo makarinig ng mga anumang papuri. Isang magandang ugali yan. Pero, kung yan ay ginagawa talaga, natural lang talaga na walang hinihinging ganti, yan ay buhat o daloy sa isang pusong binago ng Diyos. Well, sabi ni A.W. Pink sa kanyang aklat na Beatitude, ang sabi niya, Beatitude, yung mga ugaling ito nung tinuturo ng Panginoon sa Sermon of the Mount, ay mga markang nakikita sa mga tunay na anak ng Diyos. Mga palatandaang nakikita na sila'y tunay na anak ng Diyos. Ibig sabihin, nakikita sa kanila si Kristo. Bakit? Sapagkat binago ka ng puso. Pero sa ating teksto, ang sabi po sa ating teksto, blessed are the merciful, mapalad daw ang mahabagin, for they shall. Mayroon pang future. They shall receive mercy or obtain mercy. Kung ikay kinahabagan na ng Diyos, misteryo ito, tatanggap ka pa rin ng kahabagan natural. Kristiyano na sila. Kinahabagan ng Diyos naligtas na sa habag, tatanggap pa rin sila ng habag. Yan ang promise ng Panginoon. Kaya, pinapakita rito, yung ating kahabagan, hindi ito umabot na roon sa sukdulan. Still growing. Dapat lumalago, nagpapatuloy. Hindi po nakarating sa plateau. We're still growing. Yung attitude. Dalawang kambal ang sagot dyan. Isang temporal at isang eternal na sagot. Sa temporal, basahin natin ang Proverbs 11:17. Ang taong mabait ay gumagawa ng mabuti sa kanyang sarili. Ngunit ang taong malupit ay nananakit sa kanyang sarili. Nakita niyo? Yung taong mabuti, gumagawa. Natural sa kanya yon, sapagkat yun ang ginawa ng Diyos sa kanya, bago na yung puso niya. At ang Diyos, automatically, nakakatanggap talaga ng luwalhati. But at the same time, ang sabi dyan, ang taong mabait ay gumagawa ng mabuti sa kanyang sarili. See? Nagiging testimony tayo sa ating habag, ating awang ginagawa sa ating kapwa. Mag-iisip sila sino ba yun? Bakit yun? Now,
one time po, hindi ako mag-angat ng sarili, kundi gusto ko lang ipatotoo yung ginawa ng Diyos sa puso ko. Nagbiyahe kami ni Mama at saka si Samson. At nag-overheat yung sasakyan namin sa BF, diyan sa Parañaque. So, naghanap ako ng isang lugar na walang sasakyang dumadaan. Alam niyo yun, yung mula ka sa papalabas ka papunta na dito sa atin, tapos mayroong paikot bago kakanan, may paikot doon eh. Doon ko tinuruan si Mama mag-drive nung yung L300. Anong lugar yon? No? Nagsushortcut doon eh. No? Dito kami pumasok. Si Boboy, kumuha ng upuan, may upuan kami sa likuran, umupo. Habang pinapalamig namin yung makina. May dumating mag-asawa. Nagtitinda ng, anong kakanin niya? Ulam. Sir, bili na kayo ng ulam, sir. Wala pa kaming benta, may sakit yung anak namin. Tapos siya naman, umuubo. Medyo nakakatakot. Talagang hindi malinis yung suit ng babae. At yung lalaki talagang bayo. Sabi ko, hindi, busog kami. Tsaka isa pa, kakain din kami sa labas. Paalis sila. Boom! Sabi ko, ano ba itong ginawa ko? Ano itong ginawa ko? Tinanggihan ko siya. Hindi nga ako bibili, pero pwede ko naman siyang bigyan. Dahil kailangan niya, anak niya may sakit. Kaya tinawag ko ulit. Sabi ko, ali-ali, saglit lang. Kumuha ko ng pera. Alam kong yung binili nila, ay yung paninda nila, kaya na nung halaga na bayaran. Yung lalaki sabi niya, "Sir, ilalagay kita sa Facebook, sir. Ilalagay kita sa Facebook." Sabi ko, hindi na kailangan ilagay sa Facebook. Umalis sila. Nakita namin, tong-tuwa sila mga kapatid. Kahit hindi na mabenta yung kanilang ulam, pero kagalakan na sa akin. Kagalakan. Alam kong naranasan niyo yan? Alam kong naranasan niyo yan? Yun ang ibig sabihin dito. Yung kagalakan, kabutihan sa atin ginagawa ng Panginoon. Automatically, nag-glorify ang Panginoon. Pero, mga kapatid, gumagawa siya ng kabutihan para sa kanyang sarili. Temporal. Yun ang temporal dito. Sa lupa, sa buhay na ito. Kung anong itinanim natin, siya nating Galatians chapter 6, verse 7. Yan po ay tinatawag na law of nature. Tulad ba kung ang tao magsisi, anong kapalit? Forgiveness. Kung ang taong sumumpatay kay Kristo, anong? Andyan na yan eh. Law yan eh. Talagang maliligtas siya. Temporal. Nakatakda na ito ng Diyos. Na talagang pero pagdating po sa spiritual, eternal, basahin natin muli yung text natin, Proverbs 11:17. Ang taong mabait ay gumagawa ng mabuti sa kanyang sarili, ngunit ang taong malupit ay nananakit sa kanyang sarili. Pagdating po sa eternal, kung malupit ka, hatol. No mercy ang ipaparanas sa taong walang awa. Pero, yung awa po ay nagtatagumpay sa paghuhukom eternal. Tatlong bahagi po naway nagpaliwanag sa atin na hindi po sayang ang ating ginagawa. Hindi tayo nagkukwenta, hindi tayo nagbibilang, hindi tayo naghihintay ng kapalit. Ito'y natural flow na awa ng totoong Kristiyano. Let God be glorified. At matanggap din natin ang temporal na blessing habang tayo nabubuhay sa mundong ito na mayroon tayong kapayapaan. It's good to have peace kahit marami tayong problema, kahit marami tayong inaasikaso, pero mayroon tayong peace dahil doon sa ating kaawaan na may gawa. Taong pinagpapala ng common grace and special grace ay napupuno ng kahabagan ng Diyos.
Napupuno talaga. Kaya nga mga gawa niya, gawa ninyo, gawa natin, ay punong-puno ng biyaya. Huwag tayong magkait as a Christian. Pero ito lang ang aking paalala doon sa hindi pa talaga nag-commit ng kanyang kaluluwa. Pwede mong gawin ito maging mabuti, pero mananatiling humanitarian. Makatao. Pero kailangan matanggap mo si Kristo upang sa lahat ng ginagawa mo, naluluwalhati si Kristo at nakakatanggap ka ng biyaya na ikaw ay kinahabagan ng ating Panginoon. Amen. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Muli, salita ninyo, Panginoon, ay nagpapatibay ng aming pong pananampalataya, nagpapalakas ng aming pong kaluluwa. Ito'y nourishment ng aming pong buhay bilang Kristiyano, na kayo pong naluluwalhati at kami po ay napaparangalan din. Salamat po sa biyayang ito. Nawa ito'y lumago sa aming pong mga buhay. Gawin namin ito sa lahat ng taong nangangailangan. Kilala namin, marunong kaming kumilatis, Panginoon. Tulungan niyo kami na maging maawain sa aming pong kapwa, lalo na sa aming mga kapatiran. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.